Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo na po ay tumayo. Ialay natin sa Panginoon ang mataas na pagpuli ngayong gabi. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Wala ka po kaming tinataas sa lugar na ito, Panginoon, kundi yung pangalan lamang Jesus. Walang inilagay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng sino man, kundi ang pangalan ng Jesus lamang. Lord, salamat sa iyong ginagawa, Panginoon, sa bawat sa amin. Salamat sa demonstration of your power, Lord, tonight. Lord, thank you. Napakabuti niyo, Panginoon. Hindi niyo, Panginoon, pinahintulutan na kami mapahiya. Hindi niyo, Panginoon, pinahintulutan na yung gawain na nasira. Lord, hallelujah. Lord, ikaw, Panginoon, ay Diyos. Natutong ang Diyos ay narito. Totoo po, Panginoon, na narito ka sa aming kalihatan. Lord, we need you, Lord. Hallelujah. Wala po kami, Panginoon. Hallelujah, may pagmamalaki sa aming sarili, Panginoon. Sa isang saglit, kaya mo, Panginoon, gawin ang natin sa Lord. Pero maraming salamat sa iyong biyaya at awa, sa iyong pagmamahal sa aming patuloy niyong iginagawad, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulang pagkakamali sa inyo, Lord, we humble ourselves, Lord, you tonight, Lord. Kung may nasumpungan po kayong karumihan sa aming puso, sa aming isip, sa aming ginagawa, Lord, forgive us, Lord. So that, Lord, that our lives, Lord, be worthy, Lord, na para tumayo sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah, ngayong gabi. Lord, itagong Panginoon sa likuran na yung cross ng iyong lingkod, na kayong makita at maluwalhati, Panginoon. At mangusap po kayo sa bawat sa amin, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita ngayong gabi. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, Lord. You're the same yesterday, today, and forever. Hindi po kayo nagbabago noon, ngayon po pakailanman. Hallelujah. We submit ourselves, Lord, into your authority, Lord. Hallelujah. In our lives. And thank you so much sa iyong gagawin dakilang mga bagay sa ngayong gabi. Sa iyo namin inialay ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi namin. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Isn't God is good? Amen. God is good? All the time? Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Hallelujah. Sino nakalaala ng mensahe kong last Saturday, Friday? Okay. The church and its beginning. Sabi mo naman, the church and its picture, kasi Saturday yon ginawa ko. So, noong Friday, yung beginning po ng church. Ano po? Paano sinimulan ang iglesia? Hallelujah. Tingnan po natin na yung gabi naman is the church and its mission. The mission of the church. The mission of the church. When we say mission, ang ibig sabihin po ng mission ay it suggests order, or whenever people are sent on a mission or assigned a task to perform. Ibig sabihin, pag mayroong kang mission, mayroong order. Hindi ka pwedeng mag-mission kang mag-isa na walang order. Di ba? Dahil gagawa tayo ng mission dahil may order. Mayroong nag-command nito. Sabi nga ni Bishop last 2 weeks ago, ang mission daw po ay galing sa 2 words na yung commission. Com means command, di ba? And then mission, duty, or assignment. Sa palagay nyo, iniligtas po tayo ng Panginoon na basta na lang ganon, na walang mission. Hello? Amen.
Iniligtas lang ba tayo ng Panginoon as a church sa New Life o sa bawat isa sa atin na walang kalakip na misyon? Just to live, just to earn money? Or anong gagawin natin sa mundo? Iniligtas tayo ng Panginoon o just only to enjoy the blessings, to enjoy the presence of the Lord? Ganun lang ba? Kung titingnan po natin, ang after po ng diniklarahan ni Jesus si Pedro, na last time na aking message is that upon this rock I will build my church, remember? And the gates of hell shall not prevail against it. And then, karakaraka bang itinayo agad ni Jesus ang kanyang iglesia at the time? Hindi. Diba? He declared it to Peter that upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Pero, from that chapter na ating tinapik last time, hanggang dumating pa po ang point na pumalpak pa si Pedro eh. Diba? Upon this church, wow! Si Pedro, utatusin mo, wow! Sabi siguro ni Pedro, wow, ako yung gagamitin ng Panginoon para mag-build ng church. No? Kasi, pero hindi alam natin upon this rock. What is the word? Petros, small rock. Yun si Pedro yun. Pero upon this rock, a huge rock, that is Jesus. Diba? Yun. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. And then after that, kung titingnan po natin, hindi agad yung itinayo. Kung titingnan mo, marami pang pangyayari bago pa man din nangyari na ipinagkanulo ni Pedro ang ating Panginoong Hesus. Nakon? Doon sa declaration na yon, dumaan pa sila ng mga trials na ilang buwan, and then ipinagkanulo ni Pedro sa Jesus, and then after that, ay na-crucify pa si Jesus Christ. Nang na-crucify si Jesus Christ, ano nangyari? Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay namang muli. Ngayon, nung nabuhay namang muli ang ating Panginoong Hesus, kung titingnan po, ang mga disciples ng panahon na namatay ng ating Panginoong Hesus, nagsitaguan na. Naglanta ng kanilang mga balikat. Nawala na sila ng pag-asa kasi ang kanilang master ay namatay na. Nakon? Wala na silang ano. Saan ba yung church na sinasabi upon this rock, I will build my church? Wala na. This time. Pero, praise God, dahil sa ikatatlong araw, nabuhay namang muli ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Sa pagpabuhay ng ating Panginoong Hesus, pwede namang siyang dumiretso sa langit eh. Tapos na yung mission niya. Pero hindi. Kundi nagpakita siya sa mga disciples. Para anong ang purpose ng Panginoon kung bakit nagpakita siya sa mga disipulo? To affirm ng ating Panginoong Hesus na siya ay hindi pwedeng magapos sa libingan. Hello? Amen. Hindi siya pwedeng magapos sa libingan. Na ang death ay walang kapangyarihan para siya ay patuloy na ilibing, na i-confirm sa mga tao na siya ay Jesus, na siya yung Mesiyas, siya yung Kristo, na siya ay nabuhay namang muli. Ang iba ay nag-doubt sa kanya eh, di ba? Even si Thomas. Oo, sabi ni Thomas, kung ipapakita mo lang, Panginoong na Jesus, yung mga kamay na maniniwala ako sa iyo. Ano? Kung titingnan mo. Pero tingnan po natin doon na at the time na pinakita ng Panginoon, na kinonfirm ng Panginoon sa mga disciples na siya ay may kapangyarihan ding walang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya. Kaya nabuhay na pangmuli ating Panginoong Hesus. And after that, kung titingnan po natin yun ay nag-ascend ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, it's very important sa isang tao yung isang bagay na paalis na yung mga hinahabilin. Nakon? Ikaw, kung paalis na yung, remember maliit pa kayo, pag umaalis na yung ating magulang, tatay ko kasi, nanay ko nagmi-mission sila palagi nung maliliit kami. Ang hinahabilin sa bahay, palagi ako. Although ako yung pangalawa, pero ako yung palagi iniiwan, ako taga-budget eh. Ako taga-pamalengke, sa akin po yung obligasyon sa bahay, kahit pangalawa po ako. So, may hinahabilin. Ito po, kung titingnan natin ang ating Panginoong Hesus, siya po ay paalis na. Paalis na siya at mayroon siyang itinagubilin sa tao at sa mga disciples. At yun po ay napakahalaga sa atin. Marami po ang
kung iniisip ko, ano ba talaga ang totoong misyon ng isang iglesia? Maraming gumagamit ng mga words na para iugnay yung mensahe na nagbubuo tayo ng sarili. Pero kung tutiisin mo, sa salita mismo ng ating Panginoong Hesus is enough. Nakon? Bakit tayo kukuha pa sa iba, samantalang si Jesus may tagubilin mismo siya? Diretso mismo ang ating Panginoong Hesus naghabilin ng command at mayroon mismo siyang sinabi sa atin bago pa man din siya kumanlandang. Mayroon kayo pong Biblia, pakibuksan po natin ito sa Book of Matthew. Chapter 28. Tayo lahat po ay tumayo. Verse 18 hanggang 20. Ready, go. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 19. Verse ano na ba yan? Hanggang 19 na yan, sir? Okay, 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Lukso po tayo doon sa Book of Mark. Si Matthew at saka Mark ay meron po siyang parehong may Great Commission, pero magkaiba po ang kanilang pag-format ng kanyang pagsulat. Tingnan po natin. Sa Matthew chapter 16, verse 15 hanggang 18. Ready, go. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kanya po ay mo po. Kung titingnan po natin doon sa Matthew chapter 28, verse 18, And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. So, kanino authority ibinigay ng Ama? Sa langit at sa lupa ay ang sa anak na si Jesus. Kasi sabi niya, all authority. Kung ikaw may autoridad ka, ibig sabihin bigatin ka. Nakon? Mahirap yung magpaka-authority ka, magsuot ka ng pagkapulis, wala namang command galing sa pinakaitaas. Meron mga piki-piki ngayon, na nagpukunwari, nagsusuot sila ng uniform, tapos yung palang magtutulisan or mag-hold upper. Diba, nakikita niyo yun, sa mga ganung pamaraan. Pero tingnan ho natin, the authority has been given to Jesus Christ. Ano ho yung prueba nun? Na yung authority ibinigay nga sa Kanya. Dahil sa Kanyang ginagawa noong Kanyang kapanahunan, ang Kanyang mga bulag, ang patay, napapagaling, lahat po ng autoridad ay Kanyang makumanya in His name. At kung titingnan mo nito, kahit pa ang Satanas ay gusto siyang lupigin, sirain siya, patayin man siya, temporary siya ay namatay, pero sa katatlong araw ay nabuhay namang muli siya. Hello? Nakita mo natin na lahat ng mga sekta sa buong mundo ay walang iba na gumising sa kanilang libingan, si Jesus lamang yon. Kahit si Mormons, kahit si Manalo, kahit sino po dyan, hanggang ngayon ay nasa libingan sila. Kahit pa yung Muslim, kahit sino pa man yan,
nasa libingan pa rin sila hanggang ngayon. Pero ang ating pinaglilingkuran si Jesus, kahit nilibing siya, wala na siya doon sa kanyang nilibingan. Dahil siya ay nabuhay namang muli. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya wala tayong dapat ipangamba kasi po, yung ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Amen. Kaya siya lang po yung ay may autoridad. Kaya nga, bilang may authority, kung ang isang general ay hindi binigyan ng autoridad, galing sa pinakamataas, ito yung presidente eh, di ba? Hindi niya binigyan ng command na ito yung magsasabing ikaw ang pinakamataas na general, kunwari, hindi ako magaling sa ganun eh. So, ibig sabihin, siya lang yung may karapatan dahil mayroon siyang recommendation dahil sa pinakamataas, kaya may karapatan siyang mag-execute na autoridad sa baba. Ngayon, si Jesus ay binigyan siya ng karapatan na para ma-execute, para din siya ay magkaroon ng command. Ay ang ilan, bakit sino ka bang magkukumando-kumando sa akin? Sino ka ba sa buhay? Mga gaganan, ano? Minsan yung mga anak natin yung pang nagkukumando sa tatay sa panahon ngayon. Pero sa totoo lang, ang autoridad sa pamilya ay mga magulang. Minsan ngayon hindi na Ang mga anak na ngayon ang Amin ako. Ha? Yung mga anak na ngayon ang mataas. I remember nung umuwi ako doon sa Pilipinas 5 years. Ilang taon na ba ako umuwi? 5 years ago. Iba na. Yung dala ko nung iniwanan silang Mikmik noon at si Carissa, na inihila-hila mo sila, nung umuwi ka, ikaw na kinukumando nila. Ikaw na yung ginagawan, ma. Hindi natin schedule yung ngayong araw na to. Ganun na. Pakiramdam ko sa sarili ko ngayon, nag-iisa na ako. Iba na ho yung ang mundo natin ngayon, kahit po sa ating gobyerno. Kahit sa gobyerno natin, tingnan natin, sino ang nasusunod? Tao na ngayon, people power. Pag hindi sinunod ng presidente ang tao, magpi-people power sila. Diba? Usually po, yun na po yung mundo natin ngayon takbo. Pero praise God, tingnan natin dito, all authority has been given to me in heaven, man, on earth. So, bilang may authority, I am commanding you. Sino may karapatan lamang mag-command? Yung muna sa autoridad. Nakon? Amen. Pag may nagsilalim na, bakit sino ka ba magkukumand doon? O linis ka doon sa CR? Bakit sino ka ba? Diba? I mean, minsan ganun dahil tumitingin tayo sa autoridad. At kung titignan po natin dito, the command for the mission of the church comes from Jesus. Sino po ang nagbigay nito? The Father. Because of that, given authority from His Father, at ito ay hindi pa ito na-finish ng ating Panginoong Jesus, kaya ibinigay niya ito sa mga disciples. Tapos na yung in 3 years, tapos na yung mission ng ating Panginoong Jesus sa mundong ito. Dahil ang mission niya ay mamatay lamang, mapako sa krus, mag-demonstrate ng kapangyarihan, and then siya ay patayin, siya ay mapako sa krus alang sa iyo at sa akin, hanggang nabuhay. Yun lang po yung time ng mission niya. And after that, meron na namang ililipat na naman yung mission na yun sa mga disciples. Kung titingnan po natin dito, ano po yung mission na to? Number 1 is, go. Yung word dito, dito tayo kuha sa Biblia lang mismo Sabi dito, go, therefore. Saan ba ikaw pupunta? Si Matthew, walang specific Pag sinabi lang ni Matthew, go, therefore, saan ba ako pupunta? Sabi naman ni Mark, ano sabi naman ni Mark? Go into all the world. Saan ba kayong world? Di ba? Silang mga author, sila mismo, magkaiba sila ng pagkasulat nila na si Matthew, go, sige, go. Yun ang pagkasabi niya sa mga, yun ang sinabi natin Panginoon Jesus. Pero si Mark, specific siya. Sabi niya, go into all the world.
pero hindi pa rin specific masyado. Pero si Jesus mismo, doon sa Acts chapter 1, verse 8, sabi niya, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you, and ye shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and even unto the outermost part of the earth." So ang command ng Panginoon ay ang sakop nito, hindi agad doon sa mundo, kundi saan? Simula muna sa Jerusalem, Samaria, yung karatig, and even unto the uttermost part of the earth. Tayo po, galing po tayo sa Pilipinas. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa Pilipinas at tayo po ay nagsama-sama dito. God has commanding us, God has sent us here in Israel for a mission. Tandaan po natin yan. Itong New Life, ito lang yung nagpapalagay ng apoy para yung mission na yan ay maisakatuparan natin. Nakon? Nakon? Amen. Tayo iniligtas ng Panginoon sa... Sino yung dito niligtas ng Panginoon dito sa Israel lang? Sino tumaas ng kamay? Dito. So, kung dito kayo iniligtas lang sa Israel, ibig sabihin konti lang kayo. Pero most of you comes from, galing sa Pilipinas, na doon tayo niligtas ng Panginoon. Tayo ay ipinadala ng Panginoon dito as a missionary sa Israel. Amen. Hello? Amen. May mission tayong gagawin dito sa bansang Israel. Amen. Hello? Amen. Amen. Na kailangan nating gagawin ito. At sabi dito, pagkatapos natin dito, pag gagawin natin yung mission na yun, ipapadala muli tayo ng Panginoon sa ibang bansa. Kanino yon? No, amen. Kung gagawin natin yung plano ng Panginoon habang narito tayo, ay ikukuman din tayo ng Panginoon na pupuntahin sa ibang bansa. Yes. Kaya kailangan na gumawa tayo. Hello? Kailangan mag-step tayo para dadalhin tayo ng Panginoon sa ibang bansa. Hallelujah. And then ano po dito? And then pangalawa is go. Pag sinasabing go, pumunta ka. Uy, narito na ako sa Israel. Anong gagawin ko dito? Diba? And then pangalawa is sa Mark chapter 15, sasalitan ako ha, Matthew at saka Mark. Kasi, summarize ko lang po yung sinabi ni Mark at saka ni Matthew. Sa pangalawa po, go. And then pangalawa is to preach the gospel. Para ipangaral ang mabuting balita. As a church, kailangan pong yun ang mailagay sa ating kaisipan na may mission ka, may order ka galing sa langit. Na hindi tayo pumunta ng Israel para mag-sponsya lang. Hindi tayo dito para umani ng dollar. Dito tayo dinala ng Panginoon for a mission. Sabi dito, go. Pag sa Pilipinas nga tayo, Lord, sana po pag ako'y nasa Israel na. Diba? Marami tayong pangako dun eh. Diba? Pag doon, Lord, I remember noon, sabi ko, Lord, matutunan. Alam mo, yung aking paggagawa ng cake, talaga hong dinisar ko sa Panginoon, hindi para negosyo yan. Para for mission yan. Kasi noong kami po ay nasa Mindoro noon, supposed to be, ay kami po ay isisend as a missionary sa Papua New Guinea. Couple sana kami noon. Hindi kami sumunod pareho sa ng Panginoon sa Papua New Guinea. Nung nasa Mindoro kami noon, maliit pa mga bata. Ang takot ang dumating sa amin dahil ang school kasi nung nagpapaaral doon sa international school doon kasi sa Papua New Guinea, ang lahat ng salary mo, mapupunta lang sa school. It's hard for us as a parents na iwanan yung mga bata sa Pilipinas at kami ang mag-mission nung time na yon. So, hindi kami nag-response dun sa call. Kaya siguro, may mga consequences din ang nangyari. Dahil doon sa call na yun, kino-commission kami noon, papuntang Papua New Guinea. By the time, hindi pa siguro ako equipped, hindi pa ako, talagang sabi ko, Lord, ano ba yung gagawin namin for a mission? Kailangan, pag nasa mission ka, kailangan marunong ka sa lahat. Marami kang alam. Marunong ka magluto, marunong kang mag-bake at least, marunong ka kasi yung sa ibang bansa po, friendship yan evangelism. I remember si Reverend Abrenica na naisend ng Foursquare sa Japan.
during that time ay, imagine for 10 years, pag National Convention, puro ang report lang is baking sila, luto-luto lang sila. Ini-establish nila yung relationship nila with Japanese people. Kasi that was the time ng 70s year 70s. Wala ho pang masyadong gospel doon sa Japan. Kaya friendly friendship evangelism ang time noon. Kaya kailangan marunong ka talagang magluto. So yun po yung heart ko noon na for a mission na kailangan may alam ka when it comes to cooking, may alam ka when it comes to mga instrument. Kasi pag mapapasabak ka sa mga blub-blub, marunong ka mag-gitara, marunong ka mag-piano, at least walang piano pala sa blub-blub, at least marunong ka mag-gitara, no? Pag ikaw ay assistant sa mga mission, ano po. Kaya po, lahat po pinasukan ko. Lahat po yun ipinasukan dahil in case na tayo po ay maisisend sa mission. At yun po ay nagamit ho natin sa Panginoon, sa Diyos ang papuri. Kaya nga po, ang point ko dito, na tayo po ay mayroong isisend para mag-preach ng gospel. Ano ho yung gospel? Mabuting balita. Kung titingnan mo po natin, mabuting balita, dapat ho alam natin ang mabuting balita. Para sa iyo, ano ang mabuting balita? Ha? Sino ang mabuting balita? Si Jesus ay mabuting balita para sa iba. Pero hindi ho yun maintindihan ng mga taong pangangaralin mo agad. Diba? Hindi mo agad yun masasabi mong, sabi mo, tanggapin mo ba si Jesus? Hindi naman pwedeng ganun eh. Diba? Hindi agad yun i-approach natin sa mga tao na ganun ang approach natin sa ating mga nakikilala. Kahit minsan po, ating mga kababayan, mga Pilipino, magsakay ka sa shirot, sabihin mo agad yan, ay, ano bang religion ka? Born din ka ba? Gaganon agad ikaw, di ba? Pero at least, may sasabihin po ako sa inyong gospel, na itong gospel, ito'y napapaloob kung saan man ang didiling ang ating conversation with other people. Kung titiisin mo, titingnan po natin na si Jesus Christ, the good news of atonement. Number 1, naisabi ko na ito sa sa evangelism na subject. Remember this, sister, the gospel, ang ibig sabihin ng gospel ay good news, mabuting balita. Pag mabuting balita, ibig sabihin ay the good news of atonement. Number 1 is the good news of atonement. Atonement means the reconciliation between God and men through the death of Jesus Christ. Jesus is the good news. Si Jesus po ay good news. Wala nang iba kundi ating Panginoong Jesus. Sabi yung sa Acts chapter 2 verse 36, therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Alam mo po, yung mga panahon noon, the Book of Acts, yung Book of Acts po, nagbautismo ho ng bawang banal na Espiritu. Sabi ng ating Panginoong Yesus, hintayin niyo ako dito sa Jerusalem. Dahil ipapadala ko sa inyo yung kapalit ko, yung comforter. At tingnan natin na naghintay nga sila at nagpray doon, and then the Holy Spirit ay bumaba sa mga tao and they start speaking in tongues. So ang iba nag-speaking tongues, urabababahay, ang gulo-gulo. Tapos yung mga karatig mga lugar, nagtataka sila, bakit yung lingwahe nila, mga unbelievers sila paikot? Bakit yung mga lingwahe nila ay kanilang naririnig? Bakit marunong sila noon? Bakit marunong sila noon? So dahil nag-speak sila with a known tongue, yung mga heavenly language o yung speaking tongues, yung time na yon. Kaya nagulat sila. Kaya yung unang preaching ni Peter. Kung titignan po natin yung Book of Acts, sa Book of Acts chapter 1, tingnan mo, yung si Peter na nag-deny sa ating Panginoon Jesus, si Peter na unang diniklarahan ng Panginoon na upon this rock I will build my church in the gates of hell, ang fulfillment ho noon ay sa Book of Acts. Tingnan ho natin yun, Book of Acts chapter 2. Sa chapter 2, coming of the Holy Spirit doon, Day of Pentecost.
And then after that, ay nag-amaze sila. Then sa 14, si Peter po ay nagbigay ng sermon niya. But Peter, standing up with 11, raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my words. For these are not drunk. Kasi akala nila mga lasing itong nabautismohan ng banal na Espiritu. And then after this, sabi dito, For this is spoken by the prophet Joel, sa verse 16, And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, and old men shall dream dreams. And on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days, and they shall prophesy. I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass, that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. And then, sa verse 22, in-explain lang ho ito ni Pedro kung anong nangyaring bautismo noong panahon na yon sa mga tao kasi naguguluhan. Kung ikaw ho, I remember the first revival sa Rojas, noong nag-fire ang revival, talagang magulo. Talagang paikot ho ng bayan namin, talagang ang gulo-gulo. Kasi fire yan paapo yan ho na bumaba. So, nag-speaking tongues ang buong church. Noong nag-speak in tongues, hindi na maintindihan ng paikot, especially pa noong unang panahon, hindi pa masyadong electricity. Pag may nag-iingay, buong bayan, naririnig yan Hindi katulad ngayon na marami ng mga may ingay din. Ngayon, noong panahon na yun, talagang, ang ingay ay talagang malakas. And then dito, in-explain ho ni Pedro yung nangyaring yon. Si Pedro naduwag, dati, pero nang siya ay nabauspos ng banal na Espiritu ay nagiging matapang siya para mangaral na ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi verse 22, Men of Israel, dati-dati duwag siya, na siya yung maatras na si Jesus ay haharap doon sa mga Sanhedrin para ibatikos ang ating Panginoon. So si Pedro that time, tumatago siya. Pero this time, because of the power of the Holy Spirit, naging brave enough siya para sabihin na siya, You, men! Ganun na ho siya ka-brave because of the empowerment of the Holy Spirit during the time. Kaya men of Israel, heard these words. Ganun na siya natapang na siya. Alam mo kung bakit naging matapang na si Pedro? Dahil kilala na niya at alam na niya nangyari kay Jesus. At nakita niya with his own eyes na si Jesus na nilibing ay nabuhay namang muli. Ikaw, halimbawa, yung master na nakita mo na nabuhay namang muli, at nakita mong pinaniwala ang mga patay, pinagaling nung time na yun, kakakaka yung pananampalataya, pero ngayon, na siya'y namatay at nabuhay namang muli, siguro iba na. Iba na yung paningin mo sa person na yun. Kaya ngayon, siya na po ay bold enough to say that you, men of Israel, hear this word, Jesus of Nazareth, a man attested by God to you, by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as you yourselves also know. Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Ngayon siya kayo nag-accuse sa mga tao. Kayo yung mga nagparatang sa kanya na para siya ay mamatay. Ay, may mga tanong sino ba talaga nagpapatay kay Kristo? Ang mga taga-Roma ba? O taga-soldiers ba ng Roma? Kasi dito sa salita ng Panginoon, sinabi ni Pedro, kayo. Sa mga Hudyo, kanya hong kasama dito na kayo. Tingnan mo Tingnan mo dito, crucified and put to death. Sinabi niya, kayo yung mga nagpa-crucified at nagpapatay. Whom God raised up, pero sabi niya dito, tingnan mo, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be healed by it. For David says concerning him, I foresaw the Lord always, because my face, and he is at my right hand, and that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover, my flesh also will rest in hope. And you will not leave my soul in hate, nor will you allow your Holy One to see corruption. You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence.
And then sabi in verse 12, men and brethren, let me speak freely to you. Sabi na ni Pedro sa kanila. Ito yung sinasabi ni David sabi niya, of you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ of seat of his throne, he foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. Verse 32. This Jesus God has raised up, of which we are all witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Diretsuhin ko lang dito. And David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Sabi niya Israel, siya ang nagpapatay whom you crucified, both Lord and Christ. Now when you heard this, they were cut their hearts, and said to Peter and rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Dito po, sabi nila, ito yung mga Hudyo, yung time, ay, kami pala yun. Kami yun ang papatay sa aming Panginoong Yesus. Ngayon, siya ay namatay matir na buhay namang muli. And then, tingnan po natin, ang kanilang puso ay nakat. Ibig sabihin, nakat ay nabagbag. Nabagbag ang puso nila, and then sabi dito, and said to Peter and rest of apostles, men and brethren, what shall we do? Verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ to the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Kung titingnan po natin dito, because na-receive po nila, very simple lang yung preaching ni Pedro. Tingnan mo yung Pedro, nagsalaysay lang siya ng scripture sa Psalms. Na yung sinabi ni Psalms na yon, ay ito'y na-fulfillment sa Panginoon ni Jesus. Na itong pinapatay nyo, ay nabuhay namang muli. Pinapatay nyo siya, pero ito'y nabuhay namang, ito yung Kristo ninyo at Panginoon. And because of that, nabagbag ang kanilang puso. Kaya, anong gagawin? Sabi nila, anong gagawin namin para maligtas sila? So, titingnan po natin na ang pangangaral po nag-umpisa sa Jerusalem. Amen? Sila po ay nag-umpisa sa Jerusalem hanggang ito po ay lumaganap na ang gospel. Sa Book of Acts po, because of the empowerment of the Holy Spirit, na-spread out na po yung gospel throughout the world. Kung titingnan po na, number 1 is the good news of atonement. Means there will be a reconciliation between God and man through the death of Jesus Christ. Jesus Christ is the good news. Kung tayo po ay mag-share ng salita ng Panginoon, yung kailangan po mayroong sinasabing yung i-reconcile natin ang tao sa Diyos. Bakit kailangan ng reconciliation? Dahil ang tao ay nagkasala. Kaya kailangan may reconciliation. Marami yung mga tao sa mundo ito, sa Bisaya pa, nagmamataro, nag-justify. Nag-justify sila, oy, ako naman religyoso, alam ko naman ang Panginoon, alam ko naman ang Diyos. Pero nawawala ang kanilang landas. Kailangan silang maibabalik sa Panginoon. Marami tayo po ay, minsan tayo ay naging tupang ligaw. Naging prodigal son tayo. Pero tayo po ay ibinalik ng Panginoon sa pamagitan ng ating Panginoon Yesus. Because of His death and resurrection, tayo po inaibalik sa Panginoon. Sino pa ang nag-inganyo sa bawat isa sa inyo? Ang tao po ay ginagamit lang, pero ang Holy Spirit ang nagbibigay ng conviction sa bawat isa sa atin. Dahil gusto ng Panginoon na mai-reconcile tayo sa Diyos na buhay. Gusto na magkaroon tayo ng intimacy sa Panginoon, intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Yun po ang good news. Tayo po ay kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. We have been reconciled already into the family of God. Because of the death of the Lord Jesus Christ. At hindi lamang doon sa death, because of the power of His resurrection. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Iniisip ko kasi, Lord,
I have to teach this to people kasi more on blessing tayo eh. Sometimes more on blessing tayo. But we don't know they really, yung parang nagpupunta lang tayo ng church na hindi natin talaga alam yung salvation natin. No, yung tayo po ay inireconcile tayo dahil minsan tayo'y nawala. Dahil ito ay sa pamagitan ng blood ng ating Panginoong Hesus. And because of His resurrection power, mayroon po tayo. Kaya nagkaroon tayo ng reconciliation. That is a good news for us. Amen? Good news yun. Imagine, marami iba hindi pa na-reconcile hanggang ngayon. Nawawala pa rin sila hanggang ngayon. Hindi pa rin sila nababalik. Pero sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pasalamat ka kay Lord. Dahil naibalik ka muli. Palakpakan nun natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes! Hallelujah! Dahil sa kanyang pagmamahal. But God, sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, naibalik niya tayo. Amen. Amen? Sa kabila na anong katayuan man natin, naiwanan man tayo ng asawa, naiwanan man tayo ng mga anak, naiwanan man tayo, pero ang Panginoon, kailanman hindi niya tayo iniwan. Hallelujah! Dahil susundan at susundin tayo ng ating Panginoon para tayo maibalik muli sa Panginoon. Napakabuti ho ng Panginoon. Hallelujah! And the good news of grace, mabuting balita ng biyaya. Wow! Deserve ba tayo sa kaligtasan? Grace is unmerited favor. We don't deserve it. Sino ba tayo sa paningin ng mundo? We don't deserve. Sino ba si Buboy? Kung titingnan mo ng mundo. Di ba, boy? Pero but God's grace, iniabot sa kanya. And because of God's love, iniabot siya. Amen. Isang ordinaryong tao ay naging extraordinary sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Because of His grace. If God will look on us, God will not look on our righteousness. God will look because of Jesus. Kaya yung preaching ni Joseph Prince, grace, grace. Because of God's grace, tayo inabit ng ating Panginoon. Until now, marami po ang nagsasabi about the law. Concerning the law, we will go back to the 10 Commandments. But you know, if you have relationship with the Lord Jesus Christ, ang 10 Commandments, madali na lang sundin. Marami ang nagpapasa ng 10 Commandments, pero hirap na hirap pasanin ito. But if you have Jesus Christ, if we have only Jesus Christ in our hearts, lalakarin natin yung 10 Commandments na yan, susundan natin. Bakit? Mayroon tayong Jesus Christ sa buhay natin. Nakon? Mas grabe pa nga yung ni Jesus Christ eh. Ang law ni Jesus Christ, mas grabe. Noon, yung pangangalo niya, kailangan mahulihan pa kayo eh. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ eh, magtingin ka lang na may pagnanasa sa kapwa mo, you're committing adultery, mas grabe yung kay Jesus Christ. Di ba? But by God's grace, sa biyaya ng Panginoon. Nakon? Kung titingnan si Perdy, hindi titingnan ng Panginoon yung panalangin niya, abot ba yan sa langit? Because of unworthy natin? Hindi. Because of the grace of Jesus. Because of Jesus Christ. Sa biyaya ng Diyos. We don't deserve it. To be somebody. We don't deserve to live here on this earth, but by the grace of the Lord. Kung wala akong biyaya ng Panginoon, siguro bawat kasalanan natin, patay tayo. Hello? Amen. Because God is a holy God eh. Amen. If God is holy, He cannot stand on those people that are sinners. Nakon? Amen. Tayo ba, makaharap ba tayo? No, yung sa tabernacle nga noon, di ba? Pag ang pari, the high priest mismo, kami nga, kunwari ako, high priest ako. Ako ay hindi nagkakasala ko. Sa pulpito man din, tutumba na ako eh. At mamamatay. Hihilahin na lang ako palabas. That because of grace of the Lord, tayo po ay nakakastan sa pulpito nito. Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa biyaya ho tayo ng Panginoon. Hallelujah! At yun po ay good news. The good news of repentance. Pag tayo ay nag-repent, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi ba good news yun?
Good news yun. Mabuting balita. Kung halimbawa may na-encounter tayo na sa, kapatid, paano ito? Napakamakasalanan ko talaga. So, yun ang isi-share natin sa kapwa na yung mayroong good news. Na sa kabila ng ikaw ay nagkasala, mayroong kapatawarang igagawa ng Diyos sa iyo. Nakon? Yun po yung good news. Yun pong isi-share natin sa kapwa. And then, pang-apat doon ay under of that good news is the good news for release from the curse. Ano ho yung curse? Bakit may mga sakit tayo sa katawan? Bakit mayroon tayong mga depression? May mga curses ho yun eh. Curses ho yun. Ang kaaway may binitiwan ng mga curses from generation to generation. Because of the sin of our forefathers, generations to generation, bakit yan meron na lumalabas yan? In the fourth generation, remember that. 4 na henerasyon, pag ang magulang ay witchcraft, 4 na henerasyon yan, may mga curses yan. Kaya kailangan i-cut yun. I-cancel yun. But praise God, there is a good news para ma-release tayo sa mga curses na yon. Amen? Para ma-release tayo sa mga curses na yon. Ang Panginoon is not only on spiritual matter na concern, kundi ang Panginoon is holistic. She's dealing with holistic, no? Sa kabuuan ng tao. Hindi lang si ating Panginoong Jesus ba noon, nagpatawad lang na may kasalanan, tapos na ang mission niya? Hindi. Ang Panginoon po ay nag-deal sa kabuuan ng isang tao. Kung titingnan mo natin, I remember noon, parang more on spiritual ba? Yung more on bagay sa mga spiritual lang tayo nag-deal. Especially noong na-remember noon na mga kaisipan ng unang mga traditional mga churches. More on spiritual but we're not dealing on the holistic na pagdin ng ating Panginoon Jesus. Pero ang Panginoon po, pag siya ay nakikipag-ugnayan sa tao, siya po ay, lahat po ay dinidin niya. Kung titingnan mo po natin dito ay ang curse of death to everlasting life. So John chapter 3 verse 16, ito po yung mga curses eh. Ang curses of death. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. We all deserve para sa damnation, death. Pero praise God, because of the Lord Jesus Christ, tayo po ay galing sa kamatayan tungo sa buhay. Ha? So sa pamagitan ng alin? Pagtanggap natin ito sa ating Panginoong Hesus. Pag tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesus, anong mangyari sa atin? For God so loved the world, sa ating scripture? 3:16? Should not perish, but have everlasting life. Amen. Tayo sana ay condemn para tayo sa impyerno. Pagkagising sana natin nandun, sasalubong sa atin ng impyerno. But praise God, dahil may Kristo ka na ngayon, kabilang ka na sa pamilya ng Panginoon, ako ay kabilang na sa Panginoon, we will assure ourselves na tayo po ay pag tayo kinuha ng Diyos ay kakasamahin niya tayo doon sa langit. Amen. Although physical tayong mamamatay, tayo po ay mabubuhay sa kalangitan. Mapalad ka kapatid at may pag-asa ka. Yun ay mabuting balita. Nakon, mabuting balita, Sister Pearlie yun. Kaya wala tayong agam-agam na saan kaya ako pag ako'y namatay? Saan kaya ako pag ako ay ganito, di ba? Mayroong pag-asa tayo. And then pangalawa ay course of physical illness to health. Sabi sa 1 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, we are all healed. Pag tayo may karamdaman, because of the wounds, because of the stripe of the Lord Jesus Christ, we are healed. Amen. Every time na tayo may karamdaman, sabihin mo, magaling ako, in Jesus' name. Sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, ako ay magaling na. Kahit sabihin mo, ang lahi namin ay lahi ng mga nervyoso, lahi ng mga diabetic, lahi ng mga high bloodin. Sabihin mo, I curse you, I denounce you, I bind you in the mighty name of Jesus. I cut you in Jesus' name. Wala na yon. Sa panahon mo ngayon ay you are delivered already from that curse. Kaya minsan, kasi lahi namin to eh.
Di ba? Pag sinasabi mo, kasi lahi namin itong diabetic eh. Kasi lahi namin hindi. Pasinungalingan natin, laki yun para noon, pero sa iyo, dahil may Kristo ka na, kinat na yon. Ang lahat ng curses na once na tayo ay nag-receive na kay Jesus Christ, ay cut na yon. Amen. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And curse of psychological to emotional problems to mental health. Ngayon, yung iba, lahi ng mga siraulo, yung iba, lahi ng depression, ganon. Pero yun ay nakat na sa ating Panginoong Yesus. John chapter 14 verse 27, Peace I leave to with you, my peace I give unto you, and let not your heart be troubled, neither let them be afraid. At sabi ng Panginoon sa Luke chapter 4 verse 18 hanggang 19, The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has set me to proclaim release to the captives, and to set all liberty those who are oppressed. To proclaim, oppressed. Yung mga na-oppressed, mga depressed. Mga depressed. Ay, cancel yan in Jesus' name. Mga curses yan eh. Na kailangan po ito by the blood of Jesus Christ ay ma-release na ito. Amen. Hallelujah. And the curse of poverty. Hallelujah. In Jesus' name, hindi na tayo mahirap. Yun ang palagi natin. Gusto natin yun eh, di ba? Palagi natin naririnig yun. We are millionaire. Curse, hindi na tayo mahihirap. Hindi na tayo baon-baon sa utang. Amen. We are released now from that curse of poverty to prosperity. Amen. May pangako ang Panginoon doon sa 3 John chapter 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prosper. Kung ikaw po ay sasabihin mo na ikaw ay mayaman ka sa Panginoon, kailangan makikita yan sa mga may fruit yun. Diba? Pag sabihin ko, napaka-spiritual ka, above all things, I wish na hindi lamang ang soul mo ay mag-prosper, kundi sa material thing din ay ipaprosper tayo ng Panginoon. Kaya, sabihin natin sa ating sarili natin, kung nakaraan tayo ay mahirap, kung tayo ay nakaranas ng kahirapan ng bata pa tayo, o nung pamilya natin ay mahirap, sabihin mo, I curse you, lahat ng pinagdaanan ko, na kahirapan, ay sinisira ko na ito, in Jesus' name. I release blessing and prosperity in my life. Lakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa iyong bibig palagi, walang paglabas ng hirap. Wala na yon. Alisin po na natin sa ating bibig yon. Pag every time na may pangailangan ka, alisin mo sa isip mo yung, sana ko uutang. Alisin nyo natin yun. Sabi mo, Lord, i-provide mo ang pangangailangan ko. Yun na ang sinasabi, but my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Diba? And then, the curse of broken relationship and loving relationship. Yung mga sirang relasyon sa husband and wife. Kaya ako po, panalangin ko sa mga anak ko, Lord, yung nangyari sa akin ay wag nang maulit ito sa mga anak ko. Amen. Kasi curse yun eh, generation. Sa family kasi ng tatay ng mga anak ko, medyo may may problema. Sa kanila ho yun nadamay ho ako. Pero ako na po, na sumusunod na tayo sa Panginoon, we can cut it. In Jesus' name. The blood of Jesus Christ. Hindi na maulit yun. Bilang magulang ho tayo, kailangang ipanalangin natin yun. Especially may mga broken families, kailangan na ito ay ikakat na natin in Jesus' name. That is, yun po ay good news. Na sa kabila na may mga curses, mayroon naman pong deliverance. Amen? Kaya pwede po nating alisin po at ating, ikakat na po. Marami pa po akong sasabihin dito. We don't have time anymore. Didiretso na lang po ko, the good news of new birth. Tayo pinanganak sa kaharian ng Panginoon, and the good news of the kingdom of God. The kingdom of God ay tayo po ay nasa ilalim ng kaharian ng Panginoon ngayon. That's why we are living as inside the kingdom of God.
Pag sinasabing kingdom, ibig sabihin, nandoon ka, lahat ay naroon. Diba? Sinabi ko na ito last time, no? Yung kaharian ng Panginoon. To make disciples, and then number 3. Number 1 is, kanina, go. Number 2 is, to preach. Number 3 is to preach the good news. That's why ilan natin yung good news, ano? Sinalaysay natin. Number 3 is, to make disciples of all the nations. All believers are under the Lordship of Jesus Christ. There are all of us has been placed in the school of Christ to make His disciples. Tayo po ay disipulo ni Kristo. Sabi mo sa ikatabi kapatid, disipulo ka na ni Kristo. Hallelujah. Ang master natin ay ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ay we are under His Lordship. Dahil master natin ang Panginoon, tayo po ay disciples. Pag sinasabi mong disciples, anong sinasabi ng disciples? Ano? Ha? Pag sinasabi mong disciples, ibig sabihin may sinusundan ka. Dinidisipulo. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang kapanahunan? Nagawa siya ng disciples, 12 disciples. Ang ibig sabihin ng yung 12 disciples, na natututo sila sa kanilang master kay Jesus Christ. 'Di ba? So ngayon, nag-commission ang Panginoon na magkaroon din naman kayo ng disciples. Sabi, go ye into all the world and preach to all nations, and then to make disciples. Tayo din po ay magkaroon ng disciples. Mahirap po yung mga nagdi-disciples, yung mga nagsusunod sa atin. Minsan, tuloy, instead na i-disciple sa mabuti, ay hindi mabuti ang dinidisciple. Hello? Pag tayo nagdi-disciple, if we will train, if we want to have people around us, ibig sabihin, i-disciple mo in prayer. Yung ipapakita mo bagay yung kung sino ka. Diba? Yung magandang moral. Yung the way you talk, the way you live. Diba? The way you talk, the way you live, sinusundan mo yung ng mga under you. Yung mga nagdi-disciple sa atin. Kaya, kung gusto natin na pagbabago ang mga nakapaikot sa atin, kailangan pong nakikita sa buhay natin dahil yun po ay nagre-reflect. Titingnan po natin si Jesus Christ. Kung titingnan po natin si Jesus Christ, palpak man yung napailalim niya, pero nang wala sa ating Panginoon Yesus, bumalik sila sa turo ng ating Panginoon Yesus. Nakon, minsan, hindi mo nakikita. I remember yung sa tatay ko, yung marami siya mga na-under sa kanya. At lahat ng karamihan ng mga na-under ng tatay ko, pareho din ang tirada eh. Preacher din. Yung mga evangelist din ang dating. Ano, ibig sabihin, yun yung mga natao na I hope that all of us, yung pananampalataya, mayroong ibinigay ang Panginoon sa atin, pare-pareho tayo. Hallelujah! Amen. Dito sa New Life, palaban! Amen! Hallelujah! Diba? Yung alam mong susundan natin yung mga taong alam natin na tayo ay pupunta doon sa tamang direksyon. Hindi tayo susunod doon sa mga taong mapapalis tayo. Hello? Sumunod tayo dun sa mga taong may vision ka at mayroong inilagay ang Panginoon sa puso mo na ito, I will be like this. Lord, I want to be a preacher. I want to be a evangelist. So magpapadisciple ka dun sa mga tao, sundin mo, Lord. Susundin ko yung mga tao na gano'n. Yung prayerful people, dun din ka sumunod. Kasi yan ang magre-reflect around us. Ikaw, kung gusto mo rin mag-disciple ng iba, kasi all of us, pwede tayong mag-disciple eh. Pero kailangan we will live according sa buhay ng Panginoon. Amen. Para masabi tayong disipulo ng Panginoon. Meron tayo na pailalim tayo sa mga tao, tapos yung mga chismis naman ang sinasabi natin, mga basos mga sinasabi natin, the way we live, the way we dress, the way we will be a disciple of the Lord Jesus Christ. Galing sa ating Panginoon Jesus, dapat makikita sa buhay yon. Amen. Nakon? Parang ang Panginoon, ang mundo makita kung sino tayo sa buhay na ito, sa mundong ito, at marami ang makakilala sa Panginoon because of your life, because of my life. Amen.
Hindi man natin ito nasasabi, because of your life, marami ang napagpala. Nakon? Even your employer. Ha? Yung alaga mo, pwede mong maging disipulo yun. Oh! Lapakan natin, Panginoon. Bakit? Kahit ba naman Hudyo sila? Kung nakikita ang Kristo sa buhay mo, sasaludo sila sa'yo. Nakon? Kahit mga anak at pamilyan mo, sasaludo sila sa kapag kahit yung mga nagahitang mo tumakyat, yung mga reliever ninyo, dahil nakita sa Kristo sa buhay nyo. I remember lahat po, naging reliever ko, nagiging born again. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Kahit si Ima, ang alaga ko, alam ko, born again na yun. Hallelujah! Kahit wala nang isip. Kasi pag everyday yan, worship song yan. Kalmado siya. I remember si Dalia noong una, na-testify ko na siguro ito. Si Dalia dati-dati, pag nakarinig siya ng worship song, okay siya, I don't want to hear that song. I don't want to hear. Parang may, ano ba, parang may tanim sa loob ba, na hindi niya gusto makinig ng, ng music ng Panginoon. Pero pag ngayon, pag pumapasok na si Dalia, wow! Nakakarinig na siya ng music na worship. Wow! Kumakalma ang kaluluwa ko. Di ba? Kasi, nakikita yun sa buhay eh. Kalmado yung nanay niya, nakikita eh. Relax yung nanay niya. Hanggang ngayon ay siya ay biyaya ng Panginoon. Pag yun ang nakikita sa buhay natin, ang bawat isa sa atin, kahit yun mag-umpisa sa ating mga trabaho, maboboard agin sila. Pero kung ang buhay natin, para reklamo tayo, yung mitapilit ay para reklamo, balagan, ay ano ba naman, ay paano makita si Kristo sa buhay natin? Hindi makikita si Kristo sa buhay natin. Paano tayo makapag-disciples? Paano tayo makapagsabing mag-pray? Ikaw nga hindi ka nag-pray. Hindi makikita po sa buhay natin. Kaya ito kinukumand ng Panginoon na hindi lamang kami mga pastors ang magkaroon ng disciples, all of us. Your flocks. Sister Ruth, you have your own flocks to make a disciples upon your flocks. Amen. Sa mga flocks ninyo, gagamitin po kayo ng Panginoon na para magkaroon kayo ng disciples there. And that, yung mga disciples nyo din, ay magkakaroon din sila ng disciples. Hallelujah! The dami at the dami na ito sa buong mundo. At kung ganoon ang ating prinsipyo, na magkaroon tayo ng disipulo around us, at padami ng padami, kahit saan sila, dadako ng Panginoon, yung espiritong yun, bit-bit nila pag uwi sa Pilipinas. I remember Brother Mark, dito siya inano ng Panginoon sa Askelon. Yung kasi-kasigan niyang sa panampalatay ka, dinalaman siya sa Pilipinas, andoon pa rin yung alab. No? Kasaan man tayo dadalhin ng Panginoon? Pag mayroon kang na-receive sa isang persong sinalo, kahit saan man dadalhin yun. Yung espiritong yun, bit-bit pa rin niya. Yung apoy na yung nakuha sa'yo, ay dadalhin niya kahit saan lugar man banta. Kasi yun ang komisyon ng Panginoon eh. Just only to go, to preach, to make disciples. Hallelujah! Yun po yung mission natin. Diba? And then, baptizing people who respond to the gospel of the Lord Jesus Christ. And then, mag-baptize sila. Kaya nga mayroong time tayo ng baptism, time of May, baptism ho ng New Life yon. Dahil lahat na natanggap sa mga cell groups, sa mga area, sa whole year, ay by May, ay doon po yung baptism. And then, as we go on our mission, hindi naman pwede tayo na patadalhin natin commission tayo ng ating Panginoon at ipapadala tayo without any provision ng Panginoon. Mayroon. Doon sa Book of Mark, tingnan mo natin yung Book of Mark kanina. Sister, maganda yung pangako ng Panginoon sa Book of Mark. Mayroon muna sa sinabi doon sa pinakadulo. Doon sa dulo ng Matthew muna, 28. Umpisa muna natin sa Matthew 28. Doon sa pinakadulo, sa verse 20. Diba? Sabi dito, baptizing them in the name of the Father, and then teaching them, mayroon pa pala, number, sunod, teach. Ituturo them to observe all things whatsoever I commanded you. Ituturo natin ang mga bagay tungkol sa salita ng Panginoon. Lahat, hinihimay-himay natin na pagtuturo. Like, for example, may isang taong lumalapit sa atin na itong tuturo. Ituro natin yung tama. Para mapapatama, hindi yung, minsan kasi, we suggest only people, ito kasi yung experience ko Pero mas ganda kung sa salita din ng Panginoon, tuturuin nila kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun din ang isasabi natin sa iba. According to the word of the Lord. And then, teach them to,
teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And then may pangako ng ating Panginoong Yesus. Sa kanyang pag-command, mayroon siyang pangako. Anong command niya? Lo, I am with you even to the end of the world. Amen. Hallelujah. Pero sa Mark, tingnan mo natin sa Mark. Maganda ho yun. Book of Mark. Okay, tapos na yan, Ter. Doon na tayo sa pinaka-pangako ng Panginoon. Doon as we preach, as we teach. Sa verse 17. 17. Yan. Ready? Go. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Tingnan, may pangako ang presensya ng Panginoon sa lahat ng sumusunod sa Kanya, sa lahat ng kinumand niya sa atin for a mission. Huwag tayong mag-worry dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Kahit minsan ay napapainom tayo ng deadly weapons, deadly poisons na mga drinks, hindi tayo maano. Pero bakit, sabi natin, may question tayo, bakit ang ilan doon, mga missionaries, maraming pinupugutan ng ulo? Di ba? Bakit may resulta din naman? Bakit ang ilan sa mga missionaries, di ba may pangako ang Panginoon? Di ba? We will be questioning them, no? Bakit di ba may pangako naman ang Panginoon? Di ba as you obey the Lord? And then, bakit mayroong nangyayaring, di ba nakakarating sa atin yung mga text? Mayroong mga sentence sila na papatayin sila, yung pupugutan ng leeg, yung ganun, yung mga missionaries. Bakit kaya pinangyayari din ng Panginoon yon sa palagay niyo? Ha? Ay, may pangako ang Panginoon eh. Di ba? May pangako ang Panginoon. Sa palagay mo. Ha? Alam mo kung bakit? Maraming bagay yan eh, na posible na mangyayari, no? May iba dyan, it's because, kung titignan mo mga disciples din nga naman, di ba? Namatay din naman silang may patiwari. Di ba? Mayroon din. Yun din po yung pagiging missionary ay mayroon din cost. May halaga. It takes our life. Pero, makikita mo, bilang kinumand ng Panginoon, hindi tayo pwedeng matatakot. Alam mo kung bakit? Dahil dito masusukat yung ating determinasyon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Katatagan natin, it's either we will go forward o tayo ay tatalikod sa ating paglilingkod sa Panginoon. At mahirap po yung maduwag tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Mahirap po tayo isisend ng Panginoon sa Afghanistan, sa mga area ng mga Muslims. Mahirap po. It takes courage. Kung wala tayong special task galing sa Diyos, ay hirap kung dalhin tayo doon. Pero nawa po tayo, in a small way, sa maliliit na mga bagay tayo, kinukuman tayo ng Panginoon, sumunod tayo dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Hindi niya tayo pababayan kailanman. Minsan naduduwag tayo, pag we relate, ay may karamdaman ito. Your hands ay ina-anoint ng Panginoon as the Lord commands you to obey, then healing will just follow unto us. May kapangyarihan yung inyong mga kamay. Yes. By the power and the anointing of the Holy Spirit, yung mga kamay natin ay may anointing yan. And the sick will recover, sabi nga dun eh. Ha? And they shall lay hands on the sick, and they shall recover. But we need the power of the Holy Spirit. Amen. Kailangan pong ma-equip tayo at ma-empower tayo ng Holy Spirit. Kailangan meron tayong sangkap tayo ng banal na Espiritu para makapag-pray over tayo sa kanila. Pero as we go on mission, sa church man o kung saan man tayo papadala ng Panginoon, na tayo po ay ma-equip tayo ng salita ng Panginoon, na tayo po ay masangkapan niya
ng kanyang kapangyarihan dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa atin at yun ay pangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pababayaan kailanman. Dito po sa New Life, tayo po ay may puso para sa misyon. Kaya kung bakit ito po inopen sa inyo is our hearts are for mission. Wala po tayong, di pa tayo nakagawa po ng mission na sinasabi for this church na sinabi. Ang lahat ng mission natin ay galing sa tithes and offerings na ipinapadala natin. Pero tayo po as an individual, it's good for us to have a mission. Lumaki po ako na naturo sa amin po na nagbibigay talaga kami for mission. Ang New Life po ay may sinusuportahan tayong mission sa Malaysia. Monthly po ay binibigyan natin yung isang pastor, si Pastor Joel, no? Biones, and he's reporting sa akin about sa nangyayari sa Malaysia. Hindi niya ito binubulgar kasi patago po yung mission nila doon. Siya ay nagtatrabaho as an engineer at the same time, pero may mission po siya doon sa nagpapakain ho siya ng mga orphanage doon, and we are part of it. And hindi man tayo doon, pero by our giving, tayo din ay parte doon sa mga missions doon. And this year, it's our hearts natin for mission agad. Dahil ang Panginoon po, ang tibok ng kanyang puso is mga kaluluwang nawawala. Yung mga Muslim na naabot, na hindi natin naabot dahil sa ating pagbibigay, sa ating pananalangin, ayun po ay nakakaabot sa kanila. Amen. Kahit po, somewhere there in Cebu, one time, na nagpadala din po ng mission doon. No, Sister? Every 2 months? Every 2 months po na tayo ay nagbibigay din ng mission doon. Anong mission yon? Isang church na is under Sister Debbie. So, yun po yung ating binibigay ng mga missions ay may ibibigay ho natin. Sa mga orphanage, pwede natin may ibibigay yun sa this year. I'm looking forward na tayo po ay magbibigay ng mission sa Pilipinas ngayon. We are giving to Israel people. Ninilagay tayo doon, di ba? After the Bible school, we're planning to go again in a different places now para mag-bless sa bansang Israel. And we're planning also to give for a mission. Dahil ang puso ng Panginoon talaga sa Biblia, kung tutuusin mismo natin, ito ay command ng Panginoon na tayo po ay mag-go, mag-preach. Pero paano tayo makakapag-go? Dahil nandito tayo sa Israel. Mayroon tayong trabaho. In a small way, we can do it around us. But there are missionaries na kailangan po natin i-send for them. Maybe, praise God, na may Bible school po tayo. May Bible school po tayo na sila po yung instrumento na hindi natin alam that later on, Sister, magkakaroon ng missionary, Sister Lourdes, di ba? O Sister Malu, o si Sister Loida, si ng Panginoon, di ba? Sa missionary. So, it's a great privilege na i-send po natin sila. Yun po yung mission ng church natin ngayong year 2011 na naway tayo may masusuportahan pa tayong mga mission. Ngayong gabing ito, mayroong papunban po tayo. Just put in a paper your name and pledge nyo monthly for a mission. Kahit magkano, hindi ito pilitan. Kung anong nasa puso ninyo na, Lord, I want to be a part of that mission. Na kahit hindi ka doon nakasama, kasama ka na rin. Our mission, local mission is an Ascalon and Jerusalem. We open it there because of the mission of this church. Praise God, dahil ang Jerusalem, they can stand up now. So, hindi na problema when it comes to finances. So we can set it again. We can open again some other place here in Israel through our mission. You want to be a part of it? Hello? You want to be a part of it? Alam niyo ba yung pagbukas natin ng Jerusalem? That is mission. And now, buo na yung church doon. Ngayon, sa Ascalon naman, we're sending people there in
Askelon, that is our mission. Sabi di ba ng Panginoon, Jerusalem, Samaria, Judea, and even unto the outermost part of the earth. And we are sending in Malaysia, and we're sending also in the Philippines. At mayroon hong mga lingkod ng Panginoon humingi sa atin dito, and we can give them through that mission. Yun po, napupunta ho yung perang minilagay tayong mission. Me personally, matagal na po akong nagbibigay ng mission sa church na to. Personally, ako po, kahit ano magsasabi, ako po ay nag-mission na noon pa man din, na hindi ko pa ito sinasabi sa inyo. But now, I'm challenging you that we will give a mission dahil alam ko na kahit hindi tayo nakakapunta doon, party tayo doon. Amen. Sige po, maglagay tayo isang maliit lang na papel. Sa inyong puso lang ho yan. It's a just write your name and then kung magkano yung amount ng inyong missions pledge. Kasi doon di ba sa inyong tithes, sa tithes mayroon doon tithes, offering, may missions doon ng Israel. Sa inyong puso yan, hindi ho pilitan yan. Hindi ibig sabihin na gano'n. Sa inyo yan, if you want only to be a part of mission, dahil yun po ang tibok ng Panginoon ay mission. Hallelujah. Mayroon po kayong extra, may extra kayong basket dyan. Ayan. Para sa ihulog lang nyo yung i-collect nyo na lang, Ter. I-collect nyo na lang kung kung ano lang nasa puso nyo. It's not kung anong hallelujah. Tayo lahat po ay tumayo for our communion. Nay, halika na, Nay.